Chapter 41. Pagkatapos kong maibalik sa katawan ko lahat ng saplot ko na nahubad kanina, casual kong muling hinarap si Dominic. Tahimik itong nakaupo sa sofa habang sinusundan ng tingin ang bawat galaw ko. Naiilang man pero pilit akong kumilos ng normal sa harap niya. Aasahan ko na ito na ang huli nating pagkikita. Isang malaking kahibangan ang nangyari ngayon na hindi na dapat pang maulit. Kaagad na sambit nito nang mapansin niya na tapos na akong magbihis. Parang isang malakas na echo naman sa pandinig ko ang sinabi niyang iyon. Ang masayang nararamdaman ng puso ko kani-kanina lang biglang napalitan ng iba yung sakit. Hindi ito ang inaasahan kong marinig mula sa kanya pagkatapos ng nangyari sa amin. Ang akala ko magiging maayos na ang lahat sa pagitan naming dalawa, pero bakit ganito ang lumalabas sa bibig niya ngayon? Wala lang ba talaga sa kanya ang lahat ng effort na ginagawa ko? Isa lang ba akong babaeng pwede niyang i-sex kapag magkasundo kami? Kung ganoon, sobrang sakit. Wala ba talaga siyang balak na magseryoso sa isang babae? Laruan lang ba talaga ang tingin niya sa akin na pagkatapos niyang gamitin basta na lang niyang itapon? No, hindi ako papayag. Nandito na ako at ipaglalaban ko kung ano ang akala kong tama. Tuturuan ko si Dominic na mahalin iya din ako. Ayaw mo sa akin. Hindi mo ako gusto. Garalgal ang boses na tanong ko sa kanya. Pidgel ko ang sarili ko na huwag maiyak sa harap niya. Ayaw kong ipakita sa kanya na nasasaktan ako sa mga rejection na natanggap ko sa kanya ngayon. Maybe ako na lang ang iiwas dahil alam kong walang patutunguhan ang lahat ng ito. Baka lalong magwala sa galit ang pamilya mo kung nakikipagkita ka pa ulit sa akin. Malamig na sagot nito sabay tayo. Akmang hahakbang na ito paalis ng kaagad ko itong hinawakan sa kanyang kamay. Please, huwag kang umalis. Mag-usap muna tayo, nagsusumamo kong wika sa kanya. Natigilan ito at muli akong hinarap. After this, ano ang gusto mong gawin? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Tanong nito sa akin. Muli itong naupo sa sofa at walang emosyon akong tinitigan. Lalo naman akong nakadama ng pangamba sa isiping wala talaga akong pag-asa kay Dominic. Mukhang katawan ko lang talaga ang habol nito sa akin at wala naman talaga siyang nararamdaman na kahit nakititing na pagtingin sa akin. Sa isiping yun parang gusto kong sumigaw ng ubod lakas dahil unti-unti na akong nakakaramdam ng paninikip ng dibdib. Wala ka ba talagang balak na panagutan ako? Ilang beses nang may nangyari sa ating dalawa at posibleng mabuntis ako. Walang pakundangan kong sagot. Kung ito ang paraan para maitali ko siya sa akin, willing talaga akong magpabuntis sa kanya. Willing akong ailay ang lahat sa akin. Willing akong magsakripisyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bakit bigla na lang nagbago ang isip mo? Bakit mo sinasabi ang mga katagang ito sa akin ngayon? Tanong nito. Tinitigan ko ito sa kanyang mga mata bago ko ito sinagot. Bakit? Hindi ko din alam. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Mahal na yata kita at gusto kong pakasalan mo ako, diretsahan kong sagot. Parang gusto kong i-congratulate ang sarili ko dahil nasabi ko sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Lumalabas na ako ang nag-propose ng kasal sa kanya pero wala na akong pakialam pa. Hindi na uso ngayon ang dalagang Pilipina at makailang ulit nang may nangyari sa aming dalawa. Wala ka din dapat akong ikahiya pa dahil nakita niya na ang lahat sa akin. Trixie, pinag-isipan mo ba yang mga sinasabi mo sa akin ngayon? Mahal mo ako. Nagpapatawa ka ba? Sagot nito. Kita ko ang pagkalito sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Oo, mahal kita. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa ang feelings na nararamdaman ko para sa iyo pero handa kong ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Willing akong ibigay sa iyo ang anak na inaasam mo. Willing ako na makasama ka habang buhay, Dom. Kahit ilang anak na naisin mo, handa kong ibigay sa iyo. Naluluha kong sagot sa kanya. Umaasa ako ng positive na response mula sa kanya. Umaasa ako na pakinggan niya din ako. Alam kong napaka-cheap ko ngayon. Imagine, ako na nga ang unang nag-propose ng kasal at parang ako pa ang nanliligaw ngayon. Ako din ang nag-umpisang gumawa ng moves kanina para may mangyari sa aming dalawa. Kung ire-reject man ako ngayon ni Dominic, walang ibang sisihin kundi ako lang. No, impossible. Hindi kita gusto at hindi ikaw ang babaeng pangarap ko. Sagot naman ni Dominic. Parang bomba na sumabog sa pandinig ko ang katagang binitiwan niya.
Hindi ko na napigilan pa ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko ma-imagine ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko ngayon. Grabe naman siya kung maka-reject sa akin. Pagkatapos niyang angkinan ng makailang ulit ang katawan ko, ito pa ang igaganti niya sa akin. Napaka-unfair naman ng mundo. Anong sabi mo? Hindi mo ako gusto at never mo akong magugustuhan. Halos pabulong kong tanong. Tinabig ni Dominic ang kamay ko na nakahawak sa kanya at muli itong naglakad papunta sa pintuan. Palatandaan na ayaw niya nang makipag-usap pa sa akin. Ayusin mo ang sarili mo. Baka hinahanap ka na ni Francine and please, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na din ng mga magulang mo. Malamig na wika nito at tuluyan na akong iniwan mag-isa dito sa entertainment room. Impit akong napaiyak dahil sa mga nangyari. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap biglang naglaho ang pangarap ko na tuluyang maging akin si Dominic. Hindi niya ako gusto at malabong maging kami. Mukhang kailangan ko ng turuan ang sarili ko na kalimutan siya. Naisantabi na lang ang nararamdaman ng puso ko para sa kanya. Hindi siya ang lalaking para sa akin at malabong maging kami. Magiging katulad din siguro ako ni Francine na bigo sa pag-ibig. Na pareho kaming tinalikuran ng lalaking mahal namin. Hindi ko alam kung paano matatanggap ang lahat ng ito pero kahit na masakit kailangan kong magpakatatag. Hindi pa katapusan ng mundo at habang nabubuhay ako patuloy kong mararamdaman ang sakit ng kabiguan. Saan ka dinala ng pamangkin ko? Kanina pa kita hinanahap Akala ko umalis ka na. Nagpapalakad-lakad ako dito sa gilid ng pool nang marinig ko ang boses ni Francine. Nakangiti itong naglalakad palapit sa akin habang sinasabi ang katagang iyon. Pilit naman akong ngumiti sa kanya. Sa entertainment room. Napasarap ang pag-uusap naming dalawa ni Dominic. Hindi ko na malayan ang oras. Sagot ko naman sa kanya sabay iwas ng tingin dito. Wala akong balak ikwento dito kung ano man ang namagitan sa aming dalawa ni Dominic. Napasarap. Talaga lang ha. Nagbago na pala ang pamangkin ko. Aloof dati iyan sa mga babae. Mas gusto niyang magkulong sa library kaysa makipag-usap kahit kanino. Good thing na nakuha mo ang loob niya, sagot naman ito. Natigilan naman ako. Sa totoo lang, wala akong ganang makipag-usap ngayon. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong umiyak ng umiyak para mabawasan ang bigat ng damdamin ko. Franz, late na pala. Baka hinahanap na ako sa amin. Magpapalam na sana ako, pag-iiba ko sa usapan namin. Kunot-nuo ako nitong sinipat ng tingin bago muling nagsalita. Frex, are you sure ayos ka lang? Bakit ang lungkot ng mga mata mo? Teka lang, umiyak ka ba? Nagtatakang tanong nito habang hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Pilit naman akong ngumiti. Ha? Ako? Umiyak? No, hindi. Ano kasi, napuyat ako kagabi at inaantok na ako, tama, inaantok ako kaya magpapalam na ako sa iyo Franz. Taranta kong sagot at akmang maglalakad na ako paalis nang muli ako nitong tawagin. Malayo sa main road ang lugar na ito. Ipapahatid na lang kita sa driver namin. Wika nito. Muli akong natigilan. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at muling nagpakawala ng pilit ng ngiti. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang nagtataka nitong tingin sa akin. Mukhang may gusto itong itanong sa akin pero mukhang nag-aalangan. Okay, halika. Palaging may driver na naka-antibay dito kaya naman may maghahatid sa iyo. Basta, tumawag ka sa akin kapag nakarating ka na ng mansion ha. Gusto ko sana iparating ang pangungumusta ko kila Mama Ashley at Papa Ryder kaya lang baka galit pa sila sa akin. Tsaka, aasahan ko na hindi mo babanggitan sa kanila ang pagkikita natin. Masyado nang masakit ang mga nangyari at gusto ko na lang mamuhay ng malayo sa gulo, mahabang wika nito. Bakas sa mga mata nito ang lungkot habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya. Kung nagdurusa ako ngayon, mas dobleng pagdurusa siguro ang nararanasan ni Francine. Mag-isa niyang tinataguyod ang anak nilang dalawa ni Kuya. Swerte lang siguro siya dahil anak siya ng isang De La Fuente. Hindi niya na kailangan pang maghikahos sa buhay. Promise. Igagalang ko ang kung anuman ang desisyon mo Franz. Pero ito lang ang masasabi ko, hindi nagalit si Mama sa iyo at ayos lang kung dumalaw ka din minsan sa mansion para kumustahin sila. Naghihintay lang sila sa muling pagbabalik mo kaya sana magpakita ka sa kanila sa lalong madaling panahon,
Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Tumango lang ito sa akin bago ako tuluyang nakaalis. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilan ang maluha. Uuwi na naman akong masasaktan at mukhang walang pag-asa na maging kami talaga ni Dominic. Kailangan ko na talaga sigurong mag-move on at kalimutan muna siya. Siguro, simula bukas, itutun ko na lang muna buong atensyon ko sa pag-aaral. Nagpahatid na ako sa driver nila Francine hanggang mansion. Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim sa buong paligid at alam kong hinahanap na ako sa mansion. Hindi ko na naman alam kung ano ang idadahilan ko sa kanila. Tiyak na masesermonan na naman ako nito. Lalo na at hindi ko sinipot kanina ang family driver namin. Lalo akong malilintikan kapag malaman nila na hindi naman talaga ako pumapasok sa school. Kung bakit naman kasi na in love pa ako sa Dominic na iyon eh. Bigla tuloy nagkalits-lits ang buhay ko simula nang may nangyari sa aming dalawa. Pagkatahinto ng sasakyan sa tapat ng gate namin kaagad na akong bumaba. Hinintay ko munang makaalis ang kotse bago ako pumasok sa loob ng gate. Tama ang hinala ko. Naglalakad pa lang ako papasok ng gate nang mapansin ko ang nag-aalalang mukha nila mama at papa malapit sa garden. Mabilis nila akong sinalubong nang mapansin nila ang pagdating ko. Trixie, mabuti naman at umuwi ka na. Saan ka ba nagpunta? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala sa iyo? Kaagad na wika ni mama sa akin. Humulik muna ako sa pisngi nilang dalawa ni papa bago ako sumagot. Pasensya na po. Absent ang isa sa mga professor namin kaya sumama ako sa mga kaibigan ko na mamasyal muna. Hindi namin namalayan ang oras kaya late na akong nakauwi. Pagdadahilan ko, Pasiel, kailan ka pa natutong lumabas kasama ang mga kaibigan mo? Isa pa, bakit namumula ang mga mata mo? Sabihin mo nga sa amin, may itinatago ka ba sa amin? Tanong naman ni mama. Kaagad akong nag-iwas ng tingin dito habang pilit na nag-iisip ng idadahilan. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila kung saan ako galing. Lalong hindi ko din pwedeng banggitin sa kanila na nagkita kami ni Dominic. Tiyak na lalo lang silang magagalit sa akin. Na napilit po nila ako. Sagot ko, umaasa na sana tantanan na muna nila ako. Pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Trixie, kailan ka pa natutong magsinungaling sa amin? Alam mo bang tinawagan namin kanina ang school mo at sinabi nila sa amin ang palagi mong pag-absent? Saan ka pumupunta tuwing hindi ka sumisipot sa klase mo? Maautoridad na tanong ni Papa. Baka sa boses nito ang tinitimping galit kaya hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Kapag ganitong si Papa na ang nagsasalita, lalo akong malalagot nito. Malakas ang pakiramdam nito at hindi ito basta-basta matatagwan ng sekreto. Bigla tuloy akong kinabahan. Sabihin mo sa amin, may problema ka ba anak? Bakit pakiramdam namin, ang laki na ng ipinagbago mo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Sagot naman ni mama. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Bigla naman akong nakaramdam ng guilt. Kung tutusin, ramdam ko naman talaga ang pag-aalala nila sa akin. Alam ko kung gaano nila ako kamahal at wala silang ibang hangad sa akin kundi ang kabutihan ko. Na nagkita kami ni Francine, sagot ko. Wala na, sukol na ako at wala na akong pwedeng idailan pa. Alam kong hindi nila ako tatantanan hanggat hindi sila makontento sa mga paliwanag ko. Anong sabi mo? Si Francine. Sagot ni mama. Dahan-dahan naman akong tumango. Hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin siya kayang tanggapin kung sakaling silang dalawa ni kuya ang magkakatuluyan? Tanong ko. Muling sumagi sa isipan ko ang kambal na anak nila kuya at Francine. Sila ang mas apektado kung lumaki sila na hindi maging kumpleto ang kanilang pamilya. Sa tanong kong iyon, hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha ni mama at papa. Hindi marahil nila inaasahan na itatanong ko ang tungkol sa bagay na ito. Well, nabigo man ako kay Dominic, at least alam kong tama ang gagawin ko ngayon. Ipapaalam ko sa kanilang lahat na nagkaanak si Kuya at Francine. It doesn't matter na din naman kung magtampo sa akin si Francine kapag ibubunyag ko ang sekreto niya. Karapatan ng mga magulang ko na malaman nila na nagkaroon na pala sila apo at karapatan din ni Kuya Charles na makilala ang mga anak niya. Habang nasa biyahe ako kanina, pauwi dito sa mansion, napag-isipan ko na din na sabihin sa kanila ang pagkakaroon ng apo nila kay Francine. Bahala na kung magalit or magtampo si Francine sa akin. Wala na din naman akong balak na makipagkita sa kanya.
Iiwas ako sa kanya para makaiwas na din kay Dominic. Bakit mo naman natanong iyan? Halos 2 taon nang umalis si Francine sa poder natin at alam namin na maayos na ang kalagayan niya sa tunay niyang pamilya, sagot naman ni Mama. Yes, halos 2 taon na po. At sa loob ng mga taon na nagdaan hindi man lang siya nagtangkang bumalik dito sa mansion, malungkot kong sagot. Nagkita ba kayo ulit? Nagkausap ba kayo? Kumusta siya? Tanong ni Mama. Kita ko sa mukha nito ang pagkasabik. Sa mga bisig niya lumaki sa Francine at siguro naman namimiss niya din ito katulad ng pagkamiss ko sa kanya kahit sandaling panahon lang kami nagkasama. Parang kapatid na din ang turing ko kay Francine at gusto ko din talaga siyang makasama ulit sa iisang bubong pero syempre, malayo sa anino ni Dominic. Kung sasabihin ko po ba sa inyo na nagkaanak silang dalawa ni Kuya Charles maniniwala po ba kayo? May tatanggap niyo po ba ulit siya sa pamilya natin hindi bilang isang anak kundi kasintahan ni Kuya Charles kahit na isa siyang De La Fuente? Tanong ko, kahit mga magulang ko sila, gusto ko pa rin makasigurado. Ayaw ko nang maging unfair para kay Francine ang pamilya namin. Masyado na siyang nasaktan noon at kahit hindi kami magkadugo, nahihirapan din ang kalooban ko kapag nakikita siyang nahihirapan. Anong sabi mo, Frexie? Totoo ba iyang sinasabi mo? Nabuntis at nagkaanak si Francine. Nabuntis siya ng kuya mo noon. Maautoridad na tanong ni Papa. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaagad akong tumanggo. Yes, nabuntis siya ni kuya. Nagkita kami kanina sa mall habang kasama niya ang mga babies na namamasayal, sagot ko. Kita ko ang lalong pagkagulat sa mukha nila Mama at Papa. Pareho silang titig na titig sa akin habang hindi nakasagot. Masyadong shockang talaga siguro para sa kanila ang dala kong balita base na din sa mga reaksyon nilang dalawa. Kahit ako nagulat din. Kambal ang anak nilang dalawa ni Kuya at unfair para sa ating lahat kung lumaki silang hindi man lang natin sila nakasama at naalagaan. Muling wika ko, may apo kami. Nagkaanak silang dalawa ni Charles. Bakit hindi niya man lang ito sinabi sa atin? Sagot ni Mama. Hindi natin siya masisisi kung bakit niya piniling ilihim Maria. Saksi ako sa ginawa niyo pong pagtaboy sa kanya noon. Naging masunurin lang si Francine sa gusto niyo. Alam niya din na si Ate Micaela ang gusto niyong maging asawa ni Kuya. Nasaksihan niya kung paano ikinasal si Kuya kay Ate Mica noon kaya hindi natin siya masisisi kung bakit pinili niyang manahimik, sagot ko. God, Ryder, ano ang nangyari sa pamilya natin? Bakit nagkaganito? Masyado ba akong naging perfectionist noon at hindi ko man lang napansin na may tao na palang nagdurusa dahil sa pagiging makasarili ko? Narinig kong mahinang wika ni Mama. Bakas sa mukha nito ang paghihirap ng kalooban. Naiinitindihan ko siya kung bakit ganito ang kanyang naging reaction. Siguro bumalik sa alaala niya kung paano niya tinakwil si Francine noong nalaman niya na may nangyari sa kanilang dalawa ni Kuya Charles. Mali iyon, dahil imbes na kausapin niya ng maayos si Francine, inalisan niya ito ng karapatan dito sa mansion. Itinaboy niya ito at hindi man lang niya naisip kung may mapupuntahan ba ito. Mabuti na lang at nakita siya ni Dominic at nakilala bilang kadugo nila. Kung hindi, baka lalong nagdusa si Francine. Ashley, no. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tandaan mo, lahat ng tao ay hindi perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Kung ano man ang nagawa nating pagkakamali noon, pwede pa nating ituwid. Pwede pa nating ayusin lahat ng ito, sagot naman ni Papa Ryder. Hindi, kasalanan ko ang lahat ng ito. Naging makasarili ako at hindi ko man lang inisip kung ano ang maging kahihinatnan ng lahat ng nagawa ko noon. Ako ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nagdurusa si Charles at si Francine. Pinilit ko silang paghiwalayin noon. Umiiyak ng wika ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa dito isang mabait na ina si Mama Ash. Simula nang nakabalik ako sa poder nila, hindi siya nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Sa akin niya ibinuhos ang lahat ng pagmamahal ng isang ina lalo na nang umalis si Francine sa poder namin. Nahihirapan din ang kalooban ko ngayon na nakikita kong paghihirap ng kalooban niya. Ma, tama si Papa. Pwede pa nating ayusin ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nakausap ko kanina si Francine at sinabi niya na hindi siya galit sa iyo. Alam niyo po kung gaano siya kabait kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Isa pa po, gagawa ako ng paraan para makita niyo din po ang mga apo niyo.
Alam kong pagbibigyan kayo ni Francine dahil mahal na mahal niya kayo. Itinuring niya na din kayong parang tunay niyang mga magulang. Mahaba ko namang sagot. Umaasa ako na sana maibsan man lang ng kahit na katiting ang nararamdamang paghihirap ng kalooban ni Mama ngayon. Kung hindi siya galit sa akin, bakit hindi niya man lang nagawang magpakita sa atin? Nitawag, hindi niya din nagawa. Sagot ni Mama sa kabila ng paghikbik. Sinulyapan ko muna si Papa bago sumagot, dahil busy po siya sa kambal niyong apo. Single mom siya at kahit na may mga katuwang siyang mga yaya sa pag-aalaga kina Kobe at Butter, magiging abala pa rin siya. Lalo na at kailangan niya ng pag-aralan kung paano hahawakan ang negosyo ng pamilya nila. Ng pamilya de la Fuente, sagot ko. Natigilan si Mama. Kobe at Butter, iyan ba ang pangalan ng mga apo namin? Sagot ni Papa. Bakas sa boses nito ang galit. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Sisigot sana ako nang biglang sumabat sa usapan namin. Apo? Sinong apo? Biglang wika ni Kuya Charles. Bakas sa mukha nito ang pagtataka habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Hindi ko alam kung kanina pa ba siya nakikinig. Wala din yatang nakapansin sa amin kung kanina pa ba siya nakuwi. Anak niyo ni Francine. How come na hindi mo ito alam at never mong inalam? Akala ko ba, siya lang ang pangarap mong babae na gusto mong makasama habang buhay, pero bakit hindi mo man lang natuklasan ang pagkakaroon niyo ng anak? Si Papa na ang sumagot kay Kuya Charles na noon ay gulat na gulat. Ano pong sabi niyo? Nagkaanak kami ni Francine. Bakit hindi niya man lang ito nabanggit sa akin noong nagkita kami? Muling bigkas nito. Nagkita kanina si Trixie at Francine sa mall at inamin niya na nagkaanak kayong dalawa. Charles, ito na ang chance mo para magpakaama sa mga bata. Hindi kami utol kung talagang nagmamahalan kayong dalawa, pero sana gawin mo ang lahat para maiuwi dito sa mansion ang mga apo namin. Muling wika ni Papa. Tulala namang napatitig sa akin si Kuya sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin at nagpaalam na kina Mama at Papa na aakyat muna ng kwarto para makapagpalit ng damit. Sa totoo lang, kanina ko pa gustong ipahinga ang katawang lupa ko. Masyado akong napagod kanina sa ginawa naming dalawa ni Dominic at gusto kong matulog buong gabi. Kakatapos ko lang kumain ng dinner at akmang papasok na ako ng banyo para maglinis ng katawan nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Kaagad ko yung dinampot at hindi ko na tiningnan pa kung sino ang tumatawag sa pag-aakala kong si Daddy lang. Maghapon na nasa labas si Daddy. May inaasikaso daw ito at baka gabi na kung makauwi, kaya mag-isa lang akong kumain ng dinner kanina. Si Dominic naman, pagkaalis ni Trixie kanina kaagad ding umalis. Hello Dad. Kaagad kong sambit pagkalagay ko pa lang sa tainga ko ng cellphone. Francine, pwede ka tayong magkita? Kaagad naman nasagot ng nasa kabilang linya. Hindi ko maiwasang mapakunot ang noo ko at tiningnan ang monitor ng cellphone ko para masiguro kung sino ang tumatawag. Hindi ito si Daddy at lalong hindi si Dominic. Charles, gulat kong sambit. Ano ang kailangan niya? Bakit siya napatawag ng ganitong oras? Busy ako. Wala akong time. Kung may gusto kang sabihin or itanong, gawin mo na ngayon, sagot ko naman sa kanya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa na siyang labis ko namang ipinagtaka. Charles, bakit ka napatawag? Kung hindi ka rin lang magsasalita, ibababa ko na ang tawag na ito, muli kong wika sa kanya. Francine, ganoon na ba talaga ako kasama para sa iyo para ilihim sa akin ang tungkol sa mga anak natin? Diretasahan na wika nito sa kabilang linya na siyang nagpagulat sa akin. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Ibig bang sabihin nito, hindi tumupad sa usapan namin si Trixie? Wala pang ang 24 hours ang nakalipas na nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon namin ng anak ni Charles, kinwento din ba kaagad niya sa pamilya niya? Kaya kung buhayin ang mga bata, huwag mo nang guluhin pa ang isip mo tungkol sa bagay na iyan. Kaya mo naman mag-produce ng kahit na ilang anak sa ibang babae, di ba? Na walang dugong de la Fuente. Malamig kong sagot sa kanya. Wala na akong panahon pa para itanggi sa kanya ang tungkol sa mga bata. Maliit lang ang mundo at ini-expect ko naman talaga na malalaman niya ito. Kung nagkasundo lang kami noong last kaming nagkita, baka nga nabanggit ko na sa kanya ang tungkol dito. Pero wala hindi niya tanggap ang pamilyang kinabibilangan ko, kaya dapat lang na huwag na siyang makialam sa pagpapalaki ko sa mga anak namin. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari?
Sa huling pagkikita namin, alam kong ayaw niya sa akin. Dahil lang sa mababaw niyang dahilan. Dahil lang sa pagiging de la fuente ko. Hindi ako ganoon katanga para ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Kung ayaw niya sa akin, lalong ayaw ko din naman sa kanya. Franz, hindi mo naiintindihan, please, makipagkita ka sa akin. Pag-usapan natin ito. Ako pa rin ang ama ng mga bata at huwag mo naman sanang ipagkait sa akin na makilala sila. Sagot nito sa kabilang linya. Bakas sa boses nito ang pakiusap. No, siguro naman nasa akin ang lahat ng karapatan para buhayin silang mag-isa, diba? Anak natin sila sa isang malaking pagkakamali. Nabuo sila ng walang basbas mula sa mga taong nasa paligid natin. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng mga bata dahil kaya ko silang bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi nila kailangan ng isang ama na hindi naman sila kayang tangapin ng buong buo. Mahaba kong sagot sa kanya. Franz, ano ba ang pinagsasabi mo? Anong hindi ko sila kayang tangapin? Mga dugo at laman ko din sila. Bigyan mo naman sana ako ng pagkakataon na makita at mahawakan sila. Na maiparamdam ko ang pagiging ama ko sa kanila, sagot naman ito. Buo na ang desisyon ko, Charles. Sa pagkakataon na ito, hindi kita mapagbibigyan. Hindi ko kayo mapagbigayan. Akin lang ang anak ko at walang ibang pamilyang kikilalanin kundi ang pamilya de la Fuente lang, sagot ko at kaagad na pinatay ang tawag. Alam kong sa pagkakataon na ito, ako ang lalabas ng masamang tao. Na naging makasarili ako, pero masisisi ba nila ako? Masyado na akong nasaktan. Pagod na akong umiyak. Nasa proseso pa ako ng paglimot sa kanya kaya naman paninindigan ko kung anuman ang sinabi ko ngayon. Oo, aminado ako na pinangarap ko din naman na mabigyan ng kompletong pamilya ang mga anak ko. Pero kung ganito namang ipinaramdam na sa akin ni Charles na hindi niya kayang tanggapin ang buo kong pagkatao, bakit kailangan ko pang sumugal? Hindi na dapat. Pagod na akong umiyak at gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Isang buhay na malayo sa sakit at kabiguan. Ilang beses pang tumunog ang aking cellphone pero hindi ko na binigyang pansin pa. Walang magagawa si Charles kapag magdesisyon ako na hindi ipapakita sa kanya ang kambal. Kung pera ang pag-uusapan, mas marami kami noon kumpara sa kanila. Hindi niya basta-basta makukuha ang anak ko hanggat walang basbas mula sa akin. Dahil sa tawag na iyon, hindi ko maiwasan na muling manumbalik sa isipan ko ang pait ng nakaraan. Naging mailap tuloy ang antok sa akin ng gabing ito. Haste, ngayon ko lang napatunayan na hindi din pala kayang tumupad sa isang simpleng pangako si Trixie. Sabagay, kapatid niya ang sangkot sa isyu na ito at alam kong nasa kapatid niya pa rin ang kanyang loyalty. Hindi ko namalayan pa kung anong oras na akong nakatulog. Basta nagising na lang ako na masakit ang ulo ko. Dahan-dahan pa akong bumaba ng kama at nagmamdaling pumasok ng CR. Mahina talaga ako sa puyatan. Kung hindi sana sa tawag ni Charles kagabi hindi sana ako magkakaganito. Haste, ngayong araw pa naman ang umpisa ng pagre-report ko sa opisina. Ngayong araw din ako ipapakilala ni Dominic sa mga empleyado. Hindi pwedeng humarap ako sa kanila na nangangalumata at mukhang may sakit. Kahit na kulang sa tulog at masama ang pakiramdam, nagpasya na lang din akong maligo. Isang desisyon na nakatulong sa akin dahil pagkatapos kong naligo naging maayos naman ang aking pakiramdam. Magpapatempla na lang siguro ako mamaya ng black coffee para lalong mabuhay ang dugo ko. Nagpasya na akong magbihis ng formal na damit. Maaga ang usapan namin ni Dominic na pupunta ng opisina. Dinaanan ko muna ang kambal sa nursery room bago ako nagpasyang bumaba patungo sa dining area. Katulad ng inaasahan, tulog na tulog pa sila habang binabantayan ng kanilang mga yayas. Isa-isa ko muna silang hinalikan sa pisngi bago sila iniwan. Pagkapasok ko sa dining area, isang nakangiting mukha ni Daddy at seryosong mukha ni Dominic ang nabungaran ko. Nakasuot na din ito ng damit pang opisina at kung hindi dahil sa akin, baka kanina pa ito umalis. Ang tagal mo naman. Kaagad pang angal nito sa akin. Pinanlakihan ko lang ito ng mga mata bago ko inutusan ang isa sa mga kasambahay na ipagtempla ako ng black coffee. Bakit? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Tanong naman ni Daddy sa akin. Pilit naman akong ngumiti dito. Hindi nga po eh. Siguro excited lang ako sa magaganap ngayong araw sa opisina kaya ganoon. Pagdadahilan ko.
Hindi naman pwedeng sabihin ko sa kanila na hindi ako nakatulog dahil sa tawag ni Charles sa akin kagabi. Mukhang wala pa naman sa mood ngayon si Dominic. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Hindi naman mabigat ang trabaho sa opisina dahil marami namang mga empleyado ang gagawa noon. Sagot naman ni Daddy. Samantalang si Dominic naman tahimik lang. Wala tuloy sa sarili na tinitigan ito at nagulat pa ako dahil hampak ang pisngi nito at nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata. Mukha tuloy siyang adik-adik na kulang sa tulog. Ano kayang nangyari sa Dominic na ito? Kung hindi ako masyadong nakatulog kagabi, mukhang mas malala ang pinagdaanan nito. Mukhang magdamag itong dilat at hindi man lang nakatikim ng kahit na kaunting pagtulog. Anong oras ka ba nakauwi kagabi? Sigurado ka bang matuturuan mo ako ng maayos ngayong araw dahil kung hindi, bukas na lang ako magre-report sa opisina. Putol ko sa katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Dominic habang nandito kami sa loob ng sasakyan at binabaybay na namin ang daan patungo sa opisina. Ngayon ko lang napansin ito na parang hindi mapalagay. Parang may malalim itong iniisip na hindi naman normal sa kanya noon. Ano kaya ang gumugulo sa isipan ng pamangkin ko? May malalim kaya itong pinagdadaanan? Wala, may iniisip lang ako, sagot nito. O diba, ang layo ng sagot niya sa tanong ko. May something talaga dito na dapat kong malaman. Ano nga, look, pwede mong i-share sa akin. Kaysa naman magmukha kang zombie dyan. Huwag mong sarilinin ang problema at baka hindi makayanan ng utak mo at lalo kang maging pasaway. Sagot ko sa kanya na may halong biro sa aking boses. Gusto ko lang pagaanan ang aming umaga. Ayaw ko din manahimik habang papunta kami ng opisina. Kung saan-saan kasi nakakarating ang isipan ko at lalo lang akong nalulungkot. Mas nalilibang ako kapag may kausap ako at pwede ko nang pagtiyagaan si Dominic. Wala ka namang maitulong kaya nonsense lang kung sasabihin ko sa iyo. Tipid nitong sagot, kaagad ko itong tinaasan ng kilay. Tinitigan ko ito sa kanyang mukha at hindi ko maiwasan na matawa dahil mukha talaga itong bangag. Kung hindi ko lang kilala itong si Dominic iisipin ko talaga na nag-aadik-adik ito Kaya lang, alam kong hindi niya magagawa iyon. Matinong tao ito at hindi ko alam kung bakit masama ang tingin sa kanya ng nakakarami. Siguro dahil sa kagagawa ng aming mga ninuno noon. Lalo na ni Daddy. Pero masasabi ko na matino na din si Daddy. Kaya nga wala ito palagi sa bahay dahil abala ito sa kanyang mga charity. Iniikot nito ang mga bahay ampunan para magbigay ng donations. Balak din itong magtayo ng foundations para lalong makatulong sa mga kapuspalad. Alam kong hindi perpekto ang pamilya namin. Alam kong hindi maganda ang reputasyon ng pamilya namin. Dahil iyon sa kagagawa ng mga ninuno namin. Pero alam kong sa paglipas ng panahon mababago din ang lahat ng ito. Lalo na ngayon unti-unting nilinis na ni Daddy ang kanyang mga maling nagawa noon. Try me, pwede mong sabihin sa akin. Malay mo naman, may say sa suggest akong solusyon sa problema mo. O diba, magkakaroon ka ngayon ng utang na loob sa akin at pwede kitang singilin pagdating ng araw, pagbibiro kong sagot sa kanya. Kaagad naman tumaas ang kabilang sulok ng labi nito. Palatandaan lang na kaunting hilot na lang at mapapaamin ko din ito. Ganito ba talaga ang feeling ng in love? Hindi ka makatulog at parang gusto mong makasama siya palagi. Tanong nito na kaagad na nagpagulat sa akin. Muli akong napatitig kay Dominic. Pilit kong binabasa kung ano man ang tumatakbo sa utak nito gayong wala naman akong talent para gawin iyon. Bakit? In love ka na? Wow! That's good. Kauting kembot na lang at ikakasal ka na pala. Nakangiti kong sagot. Sa wakas, nasapul din ni Cupido ang pihikang puso ng pamangkin ko. Siguro maiintindihan na nito ang mga pinagdaanan ko ngayon. In love na din siya Sira kasal kaagad. Ni hindi ko nga alam kung paano ito ay handle at ayusin dahil itinaboy ko siya. Sagot nito na nagpawindang sa buo kong pagkatao. Hindi ko tuloy napigilan ang muling titigan ito. Inaanalisa ko kung nagbibiro ba ito pero hindi Seryoso siya. Talagang itinaboy niya ang babaeng gusto niya. Sino ang malas na babaeng iyon? Ano? Itinaboy mo? Bakit? Nako, malala ka na talaga. Sagot ko sa kanya. Ngaling-aling batukan ko ito para magising sa katotohanan. Gusto yata talaga niyang panindigan ang katangahan pagdating sa mga babae. Bakit niya itataboy ang babaeng gusto niya kung wala namang malalim na dahilan?
Hindi kami pwede sa isa't isa kaya ginawa ko iyon. Ayaw sa akin ng pamilya niya dahil nga sa reputasyon ng pamilya natin, malungkot na sagot nito. Halata talaga sa mukha nito ang paghihirap ng kanyang kalooban. Kaagad naman akong nakakaramdam ng awa sa kanya. Hindi ko lang alam kung coincidence lang ba ang lahat pero bakit parang pareho kami ng pinagdadaanan. Ayaw din sa akin ni Charles dahil sa dugong nanalaitay sa aking ugat. Dahil isa akong De La Fuente. Sino naman ang babaeng iyon? Baka naman magawa pa ng paraan. As long as nagkakaintindihan kayo, wala naman sigurong magiging problema. Kung ayaw sa iyo ng pamilya niya, edi itanan mo na kaagad. Sagot ko naman na kaagad na nagpalingon nito sa akin. Parang gulat na gulat ito sa suggestion ko. Kaagad ko naman itong tinaasan ng kilay. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kapag ayaw mo pang sundin ang suggestion ko, hinding-hindi talaga mapupunta sa iyo ang babaeng gusto mo. Tatanda kang mag-isa, walang anak, walang asawa. Nang iinis kong sagot sa kanya. Kaagad naman itong napailing. Alam mo may point ka eh. Mahilig ka talaga sa tagwan. Kailan mo nga pala balak ipakilala ang kambal sa ama nila? Pag-iiba nito ng usapan. Kaagad akong napaismid. Hindi pa nga tapos ang topic namin tungkol sa love life niya, isisingit niya naman kaagad ang tungkol sa problema ko. Huwag mo nang itanong iyan dahil iisa lang ang sagot ko. Wala akong balak na ipakilala kay Charles ang mga bata. Dadalhin nila ang Aplidong de la Fuente hanggang sa pagtanda nila, finale kong sagot sabay halukip-kip. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago nag-alita. Alam mo may point ka kanina eh. Pwede ko naman siyang itanan kung gustuhin ko eh. Mabilis lang sa akin gawin iyon lalo na at sinabi niya na may gusto din siya sa akin. Muling wika nito, kaagad ko itong tinaasan ng kilay. Sino nga kasi ang malas na babaeng iyan? Don't worry, tutulong ako para magkaroon ng happy ending ang love story mo. Mas matanda ka ng ilang taon sa akin at dapat lang na mag-asawa ka na. Para naman magdagdagan kaagad ang miyembro ng angkan natin. Tapos mag-anak kayo ng isang dosina at ikalat mo sa iba't ibang bansa. Pabiro kong sagot. Lalo naman itong natawa. Haste, baliw talaga ang pamangkin kong ito. Side effect ng kanyang pagiging in love. Sobrang bilis magbago ng kanyang mood. Si Trixie, narinig ko pang sagot niya. Si Trixie, bakit? Wala sa sarili kong sagot. Si Trixie ang babaeng tinutukoy ko, sagot nito na siyang nagpagulat sa akin. Muli akong napatitig kay Dominic. Gusto kong makasigurado. Baka mamaya ginugood time niya lang ako eh. Si Trixie talaga. Si Trixie na kapatid ni Charles. Na anak ng mga taong nagpalaki sa akin. Lagot na. Pareho nga kami ng problema ng pamangkin ko. Si Trixie Sebastian. Si Trixie talaga. Kailan pa? Nagtataka kong tanong kay Dominic. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na siya pala ang babaeng tinutukoy nito sa totoo lang. Sino ba naman ang hindi magugulat? Sa dinami-daming babae sa mundo si Trixie pa talaga ang napupuswan niya. Kaya pala iba ang mga galawan nila kahapon. Kaya pala hindi humangal itong pamangkin ko na iiwan ko silang dalawa ni Trixie para makapag-usap. Iyon pala may something na pala na namamagitan sa kanilang dalawa. So, nagkausap na kayo. Kahapon. Tama kahapon, ano ang ginawa nyo? Ang tagal niyong nawala kahapon eh, muling tanong ko kay Dominic. Isang malalim na buntong hininga ang muli kong narinig mula sa kanya bago ito sumagot. Nagkausap kami kahapon. Sinabi niya na mahal niya daw ako, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ko lang kasi talaga ma-imagine kung saan kumuha ng lakas ng loob si Trixie para masabi niya iyon sa isang lalaki. Isa pa, hindi niya nababanggit sa akin na may gusto pala siya kay Dominic. Kaya pala malungkot na umalis ang bruha kahapon. Nabasted pala nitong tanga kong pamangkin. Kaya siguro isinumbong niya sa pamilya niya ang pagkakaroon ng anak namin ng kapatid niyang si Charles. Magulo siguro ang takbo ng utak. Jesus naman, kakomplikado ng buhay. Talagang sinasubukan kami ni Capodo. Marami naman dyan na pudeng magustuhan, bakit sa mga Sebastian pa? Marami pa akong gustong itanong kay Dominic kaya lang nakarating na kami ng opisina. Maraming dapat asikasuhin sa loob ng opisina kaya naman kaagad na na-divert ang atensyon ko doon. Biglang nawala sa isip ko ang topic naming dalawa at naging abala ako sa buong maghapon. Kung tutuusin, basic lang naman daw ang dapat gawin sa opisina.
Kaya lang, dahil baguhan pa ako sa industriya na ito, talagang maninibago ako. Wala akong ginawa buong maghapon kundi maupo sa harap ng laptop at pag-aralan lahat ng mga impormasyon na ibinabato sa akin ni Dominic. Na-meet ko na din ang mga matataas ng opisyal ng kumpanya. Siyempre, halos lahat sila nagulat lalo na nang ipakilala ako ni Dominic na bunsong anak ni Don Geraldo de la Fuente.